Init na balita mula sa mundo ng politika, isang kontrobersyal na balita ang umabot sa ating mga telebisyon at mga radyo dahil sa isang issue na may kinalaman sa First Lady ng Pilipinas na si Liazata Nasmugs. Ayon sa mga ulat, inuulat ng mga otoridad sa Amerika na nahuli si First Lady sa isang operasyon na naglalayong sugpuin ang mga drug syndicates. Siya umano ay nahuling nagbibenta ng ilegal na pulburon sa isang operasyon sa New York City. Ang balitang ito ay kinagulat ng marami at ito ay nagdulot ng malaking kontrobersiya sa politika ng bansa. Ayon sa mga investigador, ang operasyon ay isinagawa sa isang lugar kung saan matagal nang tinutugis ang mga miyembro ng isang malaking kartel. Sa mga naunang pahayag mula sa mga otoridad, inamin nilang si Liza Smugs ang kanilang pangunahing target sa operasyon. Isang undercover agent ang nagsagawa ng transaksyon at nagkumpiska ang mga ebidensya na nagsusuporta sa akusasyon. Ang mga dokumento at iba pang materyales na na-recover ay nagpatibay na siya ay may direktang kinalaman sa iligal na negosyo. Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga Pilipinong nagpunta sa harap ng Embahada ng Amerika upang ipahayag ang kanilang opinyon. Ang ilan ay nagsasabing ito ay isang paninira lamang sa pamilya Marcos, samantalang may iba naman na naniniwala na dapat pagbayaran ni Liza Smugs ang kanyang ginawa at ang mga kasong ito ay hindi dapat ipagkawalang bahala. Ayon sa ilang mga eksperto sa batas, hindi biro ang mga parusang maaaring ipataw sa First Lady kung mapatunayan ang kanyang pagkakasala at may posibilidad na siya ay makaharap ng parusang bitay, alinsunod sa mga batas ng ilang estado sa Amerika na mayroong death penalty. Ayon sa isang legal expert, ang kasong ito ay may malalim na implikasyon hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa ating bansa. Kung ang mga ebidensya laban kay First Lady Liazata Nas ay mapapatunayan sa korte, hindi imposibleng mahulog siya sa parusang tulad ng death penalty. Gayunpaman, magkakaroon pa siya ng pagkakataon na maghain ng depensa at dumaan sa tamang proseso ng paglilitis. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, patuloy na nakakatanggap ng suporta ang pamilya Marcos mula sa ilang sektor ng lipunan. Ngunit hindi maikakaila na malaki ang epekto ng insidenteng ito sa reputasyon ng Administrasyong Marcos. Habang ang mga legal na hakbang ay patuloy na isinasagawa, marami sa mga Pilipinong nag-aabang ng mga susunod na hakbang na kaso laban kay Liazata Nasmugs. Ang mga kaganapang ito ay magpapatuloy na susubaybayan sa mga susunod na linggo at tiyak na magiging usapin sa mga darating na panahon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sa kanyang spiritual na buhay upang sa kanya pong malabanan at kanya pong malagpasan ang unos na kanyang dinaraanan sa mga sandaling ito. Ganon din po, Ama, kami po, Diyos, ay nananalangin sa kanyang buong pamilya at tatagin niyo po sila, Ama, ang kanyang anak, ang aming Vice President Inday Sara Duterte, ang kanyang anak na si Congressman Pulong Duterte, si Mayor Baste Duterte, na nananindigan para po sa aming inang bayan. Amang banal, alam po namin, O Diyos, kayo pong Diyos ng aming pinaglilingkuran ay ang isang Diyos ng katarungan. Hallelujah, hallelujah. Kaya po, Ama, alam po namin ng itong lahat ng kasamaan ay may hangganan. Father Almighty, isinasamo, dinadalangin namin sa inyo, pagpalain niyo po ang aming inang bayan. Alisin niyo po ang kaliliman bumabalot sa amin sa mga sandaling ito. Mula sa mga mapang-abusong tao, sa mga mapang-abusong politiko na walang ibang hinahangad kundi ang sariling kapakanan. Father Almighty, inaalay namin ang aming mga dalangin sa inyong trono sa gabing ito, sapagkat wala na po kaming ibang malalapitan, wala na po kayong may ibang matatakbuhan, kundi kayo lamang ang banal na makapangyarihan. Amang banal, itong lahat ay aming inaalay sa inyo, lahat ng aming mga dalangin. Hallelujah, at ang higit sa lahat, na makabalik na po sa bansang Pilipinas ang aming tatawidugong at makasama po namin dahil siya po ang simbolo ng kalayaan ng Pilipinas at ang simbolo ng tunay na pagmamahal sa bayan. Ang banal, maraming salamat po sa gabi ito. Kasama ko po ang lahat ng iyong mga anak, mga Pilipino dito sa Los Angeles na nagmamahal
at humahangad ng tunay na kalayaan para sa aming bayan. Amang banal, ang lahat ng ito, pinapasalamatan namin lahat ng katagumpayan. Amin na po itong pinapasalamatan dahil naniniwala po kami na may milagro pong mangyayari. Makakawin na po ang aming tatay dito sa Pilipinas. At manunumbalik po ang kaatusan, kapayapaan, at katahimikan, kaayaan at kaunlaran sa bansang Pilipinas. Iniklaim po namin ito, Ama. Amin po itong pinapasalamatan. Hallelujah, hallelujah. At lahat ng ito, Ama, amin pinabalik sa inyo. Lahat ng kapurihan, lahat ng kapasalamatan sa inyong dakila at mapagpalang pangalan. Aming Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan po ng inyong anak. Amen and amen and amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Thank you, Lord. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Pasensya na sa singhot at napaka-emotional po dito. Praise the Father, hallelujah! Woo! At least palangga yung Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino pong nananampalataya ng lahat ng ating mga dinadalangin ay nagkakaroon na ng kasagutan? Palakpakan po natin si Tatay Digong! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! buhay. Mabuhay si Tatay Digong! Duterte! 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 Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. At iniimbitahan din po namin kayo. Meron po tayong campaign rally sa March 30. Actually po, ito po ay campaign rally po ni Pastor Kibutoy. Pero kasama na po ang buong slate ng PDP Laban sa March 30. So kung gusto niyo pong pumunta, meron na po tayong communication, no? Siguro mga kababayan ko, kasi wala tayong parang group na, alam mo yung group na sa Facebook, kasi nung post ako about this rally, tinanggal ko siya. So maganda siguro may magawa ng Facebook group natin at doon po tayo para isang send lang ng message, matatanggap po natin lahat. So, sino po gusto gumawa niyan? At maraming salamat po sa kanila. Palangga mag-interview ka ng Yes. mag-interview ka ng tao. Ibaling sa Talaga. Pilipinas, si Duterte! Yes! Ayan, nagsimpa muna tayo. After umiyak. Ayan po. Party na ulit. Grabe yung power, ng mga tao talagang lumabas. Ayan. Arson po yan, mga kababayan. Maraming lumuha pero ngayon alive na ulit sila. Full of hope. Pinakita ng ating mga kababayan Nakita niyo pa. sa oras ng kumbaga ng pangangailangan ng tao ng boses Nakalive po kayo
kahit nasa malayo mong bansa, nasa labas mo ng bansa, Nakalive kayo. yun talaga yung pagiging Pilipino eh. Sana mawakasan na natin yung mga bangag, manindigan kayong lahat at isigaw ninyo na ayaw nyo na sa bangag. Sobra na ang ginagawa ng mga ito. Si Dalisay Alonso nagtatanong, yes, may event po tayo. Marami pa tayong mga event. Gusto niyo magpa-picture? Follow nyo lang yan, page natin. Oh, mga information sa mga rally. Kasi yung mga kababayan natin, nagsisend sa atin ng kanilang mga event schedule. So, dyan ko po pinopost sa ano na yan, sa Facebook page na yan, sa Boljakan. So, actually, may isa pa tayong page. Pwede rin kayong tumingin. Pero, yeah, kahit sa atin, Sabi na. lang. So, ayan. Yan, akin din po yung page na yan, Maharlika Network. Ayan, si Bangag, sumisinghot. Ayan, naka-live tayo, nakita nyo, naka-share. Maraming salamat po mga kababayan ko. Yung mga vlogs po Na natin. pwede nyo Pwede po puntahan kayo sa mga announcement. para gamitin po natin sa merch circle. Alright, so alam nyo na, paki-screenshot na Yung lang. mga vlogs po natin. Boljak Atan. YouTube. So, Thank you. so anyway, ayan, nakita niya yung ating mga kababayan. Nandyan lang sa side ko, i-mute lang natin sila. Wala na, yun na nga, isa pa yun. Sabi ni wala na raw Facebook ang SMNI. Sabi ni Paco 23. Eto na nga, matagal lang yun, di ba? Unang-una din, biniktima ang SMNI, di ba? Tinanggalan sila ng prangkisa at kung ano-anong mga, pinakulong, pinakontempt si Doc Lorraine, si Ka Eric. Pinatutumba yung mga page nila. Ako din, pinatumba yung ating dalawang page. Di ba? Alam nyo yan, may dalawa tayong page na sobrang solid ng followers natin doon. Across is more than, 1 million. Kung hindi nga lang tayo ginugurgor, million na. But ang importante, hindi naman kailangang marami yung nagla-like sa page or what. Pero syempre, na rin yun, additional. Pero yung marami lang naaabot yung boses natin. Yung nare-share, nasasabi ninyo sa inyong mga pamilya, yung kung ano yung mga in-expose ko dito. Taya buhay po ito. Inuulit ko, yung ginagawa natin dito ay tinataya ko yung buhay ko. Kasi kung nasa Pilipinas lang ako, ginurgor na ako ng mga walang hiyang yan, katulad kay Percy Lapid. Lahat, pati mga vloggers, medyo kasi hindi lang sila basta-basta hindi lang nila pwedeng gamitin yung ginagawa nila sa Pilipinas na pagpapabricate ng crime, di ba? Recently, meron na naman pala, sinabi itong si NBI Director Santiago na meron na daw, hahantingin nga nila ako, di ba? Tapos may dalawa na silang warrant of arrest. Alam ko na po yan na, alam nyo na rin yan na nag-fabricate sila ng crime sa akin, naggawa sila ng fabricated address para maisakatuparan nila yung warrant of arrest na yan. Ganyan talaga sila kagalit sa akin na sukdulan, they spent millions and millions of Filipino taxpayers mag-hire ng assassins, mag-file ng mga cases para tumahimik ako. Para tumigil ako. Kailan ba ako tumahimik dito mga palangga? Maliban na lang may mga ginagawa tayo sa buhay. Pero everyday tayo ay nagsasalita. Ulitin natin, dapat, hindi natin, although nag-iingat tayo dahil gugurgurin tayo, pero dapat hindi tayo nagtatapos doon na kapag kinasuhan ka, sininda ka, ay titigil ka na at matatakot ka na. We have to fight for what is right. We have to fight for our country. We have to fight against the addictus benedictus. Kasi binababoy nila kayo. Yung kinukwento ko nga kanina sa inyo na naputol lang tayo, putol-putol lang, na yung mga binabayaran nila na dinodorobo pa nila ng mga mamamayang Pilipino na ini-invite nila sa kanilang mga sorty-sorty sa alyansa ng mga bangag, kinukulong nila. Imagine mo, wala kang laya. Ang pagsusuporta sa isang tao, pag pumunta ka sa event, hindi ka pwedeng kulungin. Kasuhan na dapat sila dyan eh. Di ba? Illegal detention. Dinedetain nila. Katulad na ginagawa nila sa ating lahat. Dinedetain nila itong mga kababayan natin
Ayan, napagod na yung ating mga, mga volunteer. So, dinidetain nila yung ating mga kababayan na pinangakuan nila sa kanilang mga alyansa ng mga bangag para merong audience sila, sigaw-sigaw, BBM, bangag-bangag, ganyan. Tapos ayaw nilang palabasin doon sa plaza man yan, kung saan man yan, hanggat hindi daw dumarating ang bangag. Umaga pa lang, pinapila na nila yung tao, tapos nag-antay doon, nagutom na, aantayin pa yung bangag. Imagine niyo, tulog pa yon dahil sa kasisinghot. Tapos yung mga tao, yung mga Pilipino, naapektuhan ngayon yung kanilang buhay, yung kanilang mga anak, although may mga nagagalit na sinasabi na kasi naman kayo, nagpapabayad kayo. Naintindihan ko lahat ng pinanggagalingan ng hugot natin. Pero naintindihan ko rin, itong mga taong ito, itong mga kapwa natin Pilipino, na nagugutom sila. Kasi instead na bigyan sila ng oportunidad, bigyan sila ng trabaho, ng livelihood programs, mga kalinga sa kanila, like sa bigyan sila ng health insurance. So lahat, meron tayo niyan. Kaso lang ninanakaw nila, di ba? Yung sa PhilHealth, ninanakaw ng mga inayupak na to, tapos bibigyan lang kayo ng konting mga tira-tira. Yung mumho ba? Yung mumho, yung mga tira-tirang kinainan, di ba? Yun na lang ibibigay sa inyo. Tapos palalabasin na kunwari concerned sila. That's why, mga kababayan, I'm here fighting against these bangags. Lagi kong sinasabi, until the last drop of my blood, hindi ko titigilan ang mga inayupak na to sa kaka-expose ng mga kagagawa nilang kawalang hiyaan sa bayan. Kaya lahat ngayon, na mga nagtatrabaho sa gobyerno, mapapulis man kayo, mga sundalo man kayo, ibigay nyo yung mga ebidensya sa akin. Hindi ko nyo kailangan magpakilala. Kasi lahat naman ng puting asko, hindi ko kakilala yung mga yan. I don't know kung sino sila. Basta ito, pag nakita ko legitimate yung kanilang mga binabigay na mga information, mga video, katulad yung video ni Bangag, that is, na nasa Misinghot, authenticated dito sa California. So, hindi ko kayo ipapahamak. So, magbigay kayo ng impormasyon dahil alam ko kasi kung nasa Pilipinas ako, gurgur na ako. Hindi lang sila basta-basta nakaka-penetrate ng gagawin nilang dukutin agad-agad ako. Diba? Although may plano sila, kumbaga nahihirapan sila dahil hindi nila hawak yung gobyerno ng Amerika. Ang Pilipinas kasi hawak nila, mapa-DOJ, lahat yan hawak ni Bangag. Diba? Yung kidnapping kay Pangulong Duterte, diba? Ang illegal extraction, tsaka na isakatuparan nila sa isang presidente. Dito, kaya hindi nila ako basta-basta mapadukot, although may mga assassins na sila dito, nag-iingat din ako, mga kababayan, dahil hindi nila kayang saklawan ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya nga sila galit na galit eh. Ang last resort nila ay mga assassins or manggugurgur ng tao at papalabasin nila na kunwari namatay lang ako sa aksidente para hindi pagbintangan ang mga bangag na gobyernong ito. Sinabi ko na nga sa inyo, na-report ko na yung mga yan. Okay? Na-report ko na yan sa FBI. Kaya anytime kung at hindi naman hayaan ng Diyos na magurgur nila ako, hindi masasayang ang buhay ko. 'Di ba? Dahil sa labang ito. Kaya I encourage you all, wag kayong matakot na magbigay ng video, ng mga impormasyon sa akin. Kunyari, nakikita nyo si Lisang nakahubad na nakabukaka na parang palakang uling, 'di ba? Habang siya ay nagbangag at ngayon mga PSG, I challenge you. Bigay nyo sa akin ng video, bigay nyo impormasyon, lahat kayo, ipi-play ko. Para malaman, sasanggain ko na kayong lahat. Huwag kayong mag-alala. Dahil kinakasuhan nga, kahit sa anong kaso, hindi nyo naman kailangan, kaya nga huwag na kayong magpakilala kung sino kayo. Hindi ko kayo kailangan makilala. Kung si Juan o si Pedro kayo. Magbe-base tayo sa mga dokumentong ibibigay ninyo, kung yan ba ay legit, kung yan ba yung video ay legit. Katulad ng pagbigay sa atin ng impormasyon na si Marcos Jr. ay sumisinghot. At yan, kahit anong ang ginawa ng gobyerno, pinasinungalingan yan. Na sinabi AI daw. Kaya nga I challenge them. You file a case against me dito about that particular issue sa video na yan. But until now, wala pa rin cases about that particular video na sumisinghot si Bang. Kasi authenticated, dyan sila takot. Kasi pag binigay niyo ako ng mga video na maya AI yan, ipapa-authenticate natin bago natin ibukelya sa inyo. Baka mamaya, si Lisa Tanas na pala, bigyan mo si Marlica ng AI video na kunyari, nakabukaka ako na nagkiang-kiang ako, mga ganyan, may nakapasok na sa kipay ko. Yung mga ganon ba? Diba? Pwede nilang gawin kasi, by the way mga kababayan,
please, 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 mag-ingat kayo na mag-post ng mga statement daw ng ICC, mga taga-ICC na, na nagsusupport kay Pangulong Duterte. Wag, tanim po ni Lisa Tanas yan. Ang style nila, matagal ko na yung sinasabi. Gagawa sila ng peking balita na kunyari, pabor sa atin, mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, o pabor sa atin, mga anti-bangag. Isisend nila yan sa atin sa mga pages natin. Excuse me. Nang matagal na yan. 2015 pa po ako sa vlogging world na ito. 'Di ba? 10 taon na ako nagdadadakdak dito. So alam ko na yung ginagawa ng mga tiwaling mga before mga dilawan ang nag-feed sa atin hanggang ngayon. Ngayon ang bangag, may trolls sila. Nakita nyo naman sa page ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Tapos ngayon sabi ng hinayo ng bangag na ng Honghang na NBI director, may trolls daw ako sa Pilipinas at pinapalabas daw yung mga pinagsasabi ko sa Pilipinas. Di ba bobo lang? Kahit sa Mars ako, papanoorin ako ng taga-Africa, di ba? Panoorin ako ng kung saan man. So, ang ano talaga nila, the target nila, hi Leonie, Panguba, thank you. Thank you very much, new member, palakpakan natin si Palangga. Thank you for supporting me. Thank you sa pag-support sa atin. Tranquility Tunes, ay Mamarlaga, please shout out sa Tranquility Tunes, Heaven Channel Music for Lofi Relaxation. Ayan, follow si Palangga. Mukhang marirelax kayo dyan. Thank you, Palangga. So, style na yan ni Lisa Tanas, ni Bangag, na magtanim ng peking balita, tapos kayo, syempre, alam ko naintindihan nyo, excited kayo, you share agad. Huwag nyo basta-basta i-share. Nabiktima na ako niya nung mga unang vlogger pa lang ako, nung mga bago pa lang ako. Na-excited ako, nabiktima na ako ng dilawan. Pero I learned my lesson na bago tayo mag-share, i-verify naman. May Google naman eh. I-check nyo sa mga, let's say, kung may nagsalita niyan, sa mga news outlet na legit yan. Like mga foreign, no? Like Fox News, ABC, kung ano pang, iba pang mga BBC, ganyan. Huwag kayo kasi the reason why, kaya po nila ginagawa yan, para ma-justify nila na tayong mga supporter ni Pangulong Duterte, tayo yung nagpapakalat ng fake news. Pero mismo ang Pangulo yung Bangag ay nagpapakalat ng fake news. Kaya sila galit na galit kay Maharlika. Hindi nila ako basta-basta mapapadukot. Dahil lumalaban ako sa kanila. Sabi ko nga, kung mano-mano lang, hindi ko sila uurungan. Pero traidor yung mga yan. Kaya gumagamit sila ng mga legal harassment. Diba? Katulad again ng mga vloggers, legal harassment yan na dinadaan nila sa legal. Kasi gusto nila ma-financially drain kami, ang mga vloggers, at yung aming mga panahon ay matutok dito sa mga kaso na yan para wala na kaming time magsalita. That's how the evil bangags work, mga palangga. So yan ang katotohanan. So mag-ingat kayo dahil hindi tayo papayag sa ginagawa ng mga hinayupak na to. Sa mga taga-Europa, bahain po natin ang Netherlands. Punuin natin, gawin natin ng dagat ng mga Pilipino ang Netherlands. Hanggat nandun yung Pangulo, pumunta kayo dyan, yung mga retired na nagtatanggap na lang ng pensyon ng mga taga-Europa, dun na kayo magbakasyon, maghanap kayo, mag-usap-usap kayo ng mga kaibigan ninyo, mag-Airbnb na mga mura lang. Pakita natin yung may kaya lang. Hindi ko naman kayo pinaforce. Yung may kakayanan lang. Ipakita ninyo kasi magsisignify ito na mahal ng Pilipino ang Pangulong Duterte. Doon natin maipapamalas, doon natin masusuklian ang ginawa ni Pangulong Duterte, lalo na tayong mga OFW o mga Pilipino sa abroad na na-experience natin na nung umuwi tayo ng Pilipinas ay wala na nangingikil, wala na nagsunod-sunod sa imo, baka may $5 ka, $2, Tapos nawawala yung bagahe mo, o natatamnan ka ng bala, o natatamnan tanim bala, or bukas balikbayan box, di ba? Dahil yun kay Pangulong Duterte, kaya minahal siya ng taong bayan. So yun na lang yung sukli natin kay Pangulo. Sa mga Duterte, at sa mamayang Pilipino, kasi ang panalo ni Pangulong Duterte ay panalo ng lahat ng Pilipino laban sa mga bangag. Si Pangulong Duterte mag-80 years old na. At lagi niyang sinasabi, kay matanda naman ako, di ba? Done na siya. Nag-enjoy na sa buhay niya. Lahat ng struggle, happiness, excitement, enjoyment sa buhay na daanan niya na. So,
Nagtataya din ng buhay ang Pangulo. It's the same thing with me, the same thing with other vloggers na ngayon sinisikil sila dyan sa Pilipinas. Pare-pareho lang tayo. Equal footing to. Wala itong pataasan na dahil si ganito, si ganyan. No. Bawat boses lahat ay importante. Alam nyo, nagpapasalamat ako lahat sa inyo dahil nung nagsimula ako nung 2022, Agosto pa lang, naiinis ako sa inyo. Yung ibang mga vloggers, sabi ko, bulag ba tong mga to? Bakit ako lang ang nagsasalita? Bakit takot sila? Bakit ayaw pa nila? At I totally understand that. Sabi ko, kayo, yung nakakapalo sa akin mga palangga, sabi ko, one day, magigising din kayo. One day, paulit-ulit ko sinasabi, hindi ko kayo sinukuan eh. Ngayon, di rin kayo sumuko. Kaya, hindi po ito dahil si Maharlika nag-expose. No. Collective effort at laban natin to. Dahil kung ako lang magsasalta, wala rin naman maging saysay. Pero lahat nagsasalta na. Andyan, no less than the Vice President, Pangulong Duterte, yung mga police na nanindigan, na nagsasalita, di ba? Recently, mga sundalo, kayong mga OFW, kayo dyan sa Pilipinas. Davao, Cebu, Baguio, all over the Philippines, Japan, all over the world. Nakita ko yung talagang gusto ninyo. Gusto na ninyo ng pagbabago, na gusto na ninyong wakasan yung mga bangag. We have to be peaceful sa laban na to. Kumbaga yung tolerance natin sa mga bangag, huwag tayo magsimula ng gulo dahil sila ang nagsisimula ng gulo. Yan ang gagawin nila sa atin. Maging martial law 2.0, which is nangyayari na nga ngayon. Diba? Nangyayari na ngayon. Pero kailangan natin, ang style kasi, mga kababayan, ng mga dilawan, pulawan at bangagan, iisa lang. Ipoprovoke kayo. Dapat talagang may ang pasensya nyo. Diba ako dito, na-provoke na ako. Gusto nilang yung pinasok yung aming event. Alam nyo yan, in hindi ko nagkakamali, 2018 dito dyan sa Los Angeles. So anyway, mga kababayan, puprovoke kayo ng mga demonyo. Yung mga NPA magaling yan, mag-acting-acting. Alam nyo yung mga modus, nakikita nyo yan, yung mga modus na kunyari nagda-drive ka, tapos biglang aatrasan ka, babanggain ka, para mag-claim ng insurance or whatever. Ganyan ang style ng mga bangagan. Kunya, puprovoke ka or mag-aati na nasaktan mo para mag-demand sila or whatever. So mag-ingat po kayo. Pero hindi tayo pasisiil, hindi tayo patitinag. Bahain nyo ng tao ang ICC. Palibutan natin sila ng bonggang-bongga para pakita natin sa kanila kung paano natin mahal ang Pilipinas, mahal ang Pangulong Duterte. Imagine niyo may mga international media na nandoon. Kung makikita nila buong ICC o buong Netherlands, sa The Hague na lang. Okay, mas manado ng malaki yun. I don't know kung ilang population ng Netherlands, hindi ko na-check. Sa buong The Hague na lang. Kung mapuno yun, napakagandang pagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte. Sa 23, nandyan may event. Diba? Doon sa mga nagtatanong pala, I don't know kung pwede ko ba i-post ang registration. I think pwede ko i-post ang registration publicly, I will ask kung pwede ko i-post doon sa sa Facebook natin, sa dalawang Facebook na yan, dyan, at doon sa Boljakan na Facebook, ipopost natin kung paano kayo mag-register sa event dyan sa March 23rd. Okay? So, tignan ko na dyan kayo, kailangan, I don't know kung limited lang ba yun or what. Kung di man kayo makapasok, sa labas, ang importante yung presensya natin. Yung presensya ninyo. Na ipakita ninyo yung pagmamahal kay Pangulong Duterte. Yun lang naman yun eh. Di ba? Sabi nung ni John Robles, totoo bang nakakulong si Lisa sa Amerika? Wala po ako sinabing nakakulong. Gusto ko lang liwanagin yan. Dahil yan ang mga fake news nila na sinabi ko raw na nakakulong si Lisa Tanas sa Amerika. Wala po ako sinabing nakakulong siya. Ang sinabi ko na hold, na question dahil sa pagkamatay nung interansya na ayaw man lang bigyan niya ng sympathy, letter of sympathy. So wala akong sinabing ganyan. Kaya ngayon, yan na yung mga pakalat nilang kasinungalingan na sinabi ko daw na nakakulong si Lisa Tanas. Iba po yung nakakulong sa na-hold o na-question ka. Diba? Kahit tignan nyo sa diksionaryong Tagalog, sa diksionaryong Espanyol o Ingles, magkaiba ang ibig sabihin yan. So, gusto ko lang liwanagin yan. At may mga lumalabas sa si Lisa Tanas, nandyan na sa Pilipinas, paano mo pagkakatiwalaan yan? Mahilig sila sa backdated video, backdated photo, hanggat hindi siya nagla-live, na buhay siya, na 'di ba?
na yung mukha niya formalin inspired, wag tayong paniniwalaan. Pero may mga sabing na sa Pilipinas na daw siya na, paano ka maniniwala sa satanas na yan? Doon pa lang nung sabi yung nagka-allergy yung mata niya, tapos nadulas pa siya o natumba pa siya doon sa bato-batuhan na, kung saan man bato-batuhan, yun ay kasinungalingan. Tinusok siya ng formalin version ni Dr. A. Kaya, di ba, mga kababayan, yan ang totoo. Sinungaling yung buwaka ng inang yan. Yung inayupak na yan, dapat magbayad yan. Lahat sila. Pagbabayarin natin sila lahat sa mga kasalanan nila. Pattern doon, sabi ni Simju, pattern doon sa tatay, sabi ko nga, parang deja vu. Okay? No, mga palangga, parang nangyari na ito. Hindi lang siya deja vu eh. It's real. It's not parang, di ba, may mga bagay ka na parang may mga napuntahan ka na parang nangyari na to. You're not sure, di ba? Pero ito, you're sure. Na, yung martial law, martial law ginawa nila. Okay. May nag-message sa akin, sabi daw ni Senator Bato, Pilipinas, where do we go from here? Meta, formerly known as Facebook, has simultaneously suspended SMNI and its affiliate pages DZAR 1026 and SMNI Integrated News. Kindly follow their other Meta account, Pulso ng Bayan and News Blast. Well, now I'm supporting you, Senator Bato, because the only thing we can do is to support Pangulong Duterte's senatorial balls. Pero di kasi nakinig sa akin, Senator Bato eh. Ayaw kitang sisihin, ayaw ko yung sisihin. Hindi kayo nakinig sa akin. 'Di ba? PIDEA leaks na ipatawag mo si Bangag at si Lisa Tanas dahil sila ay sangkot sa droga. Ipatawag nyo si Kumar. Hindi kayo nakinig. Kaya minsan, ay tao lang ako. Okay? Alam mo nyo, nung nakikita ko itong nangyayari sa inyo, mayroon kang kapangyarihan noon na ipatawag ito mga adik na ito. Wala. Uli na ang lahat. Diba? Sabi nga nila, lima na lahat but still we're fighting. Yun lang. Ulit-ulit kong sinasabi, may kapangyarihan ka bilang senador. Kung ipinatawag mo ito last year, itong mga buwaka na itong si Lisa Tanas na wala naman niyang immunity, nagbingo na sana natin yung mga hinayupak na yan. Napanagot na sana yan o nakita ng taong bayan. Kaya dun sa mga senator na ito, no, I'm not talking to you kay Senator Bato. Yung iba pa mga senador na dyan, pagkatapos kayo gamitin ng Marcos Jr. at ni Lisa Tanas, yung mga hinayupak na yan, para din kayong basahan na itatapon na lang. Mas maganda kung meron kayong paninindigan, no matter what, re-election is kayo or what, manindigan kayo sa tama. Katulad ko, hindi ko sinabing magaling ako. Ang sinasabi ko, sinasalo ko lahat ng bala. Yung kaso ko, I'm fighting alone. Yes, alone. Hindi ako nanghihingi ng abogado sa mga Duterte o kahit kaninong politiko. I'm fighting it alone. Kasi, ang fight ko, ako naman hindi ako inutusan ni Duterte o ni sino man na murahin ko at ipalabas ko ang kabangagan ni Marcos Jr. Dinesisyonan ko yon, di ba, on my own, na kailangan malaman ng taong bayan ang ginagawa ng mga jutang ginines na ito. Okay, thank you. So, nilaban ko mag-isa, hindi ko kayo pinarwisyo. Hanggat kinakaya ko. Dahil yun ako yun ang panindigan ko Pero siguro kung talagang kailangan ko kayo, why not? You're always there to help me. Pero ang punto ko lang dito, nilabanan ko tong mga bangag na ito in terms of legal. 4 na kaso in Amerika. Ang gusto kong sabihin, kung talagang mahal mo ang bayan mo at kung ikaw ay sumusuporta sa politiko, huwag mong iisipin sa politikong pinanawalaan mo katulad ng Pangulo Duterte o kung sino ang politiko, huwag kang mag-expect na kapag na-trouble ka, ay tutulungan ka nila. Okay naman, the problem with me, hindi kasi ako lumalapit. Hindi ako lumapit sa Pangulo Duterte. Siguro, kung lumapit ako, baka hindi rin naman ako hindian.
Pero hindi ako lumalapit kasi ako yun eh. This is me. This is my personality. Lalabanan ko sila hanggat kaya ko. Pag hindi ko na kaya, diningi ako ng rescue sa inyo. Di ba? So yun, once na nakipaglaban kayo sa bayan ninyo, huwag niyong iisipin na, ay makipaglaban ako ngayon kasi pag naupo na si ganito, meron akong mangyayari sa akin. No, it's the same thing nung sinusuportahan ko yung mga inayupak na mga bangag na ito. Nung sinuportahan ko yung mga walang hiyang yan, ni piso hindi ako humingi dyan. Kaya nga wala silang maisumbat sa akin eh. Even nung pumunta ako ng Pilipinas 2 beses to support them at my own expense. Kasi yun ako eh, yun ang laban ko. Hindi ko inaasa. 'Di ba? So, pero tayo ngayon, pero tayo naman, yung mga kababayan natin na nag-ano ng mga event, ako nanghingi din ako ng support sa inyo, yun tutulungan natin. 'Di ba? Kailangan nating tulungan. Kasi ito tuloy-tuloy ito eh. Later on, manghingi ako ng tulong sa inyo pag kailangan, kung kailangan, di ba? So yun mga paba. As much as possible, ayoko kayo bigyan ng burden. Okay? Katulad ni Pangulong Duterte, ganyan din ako. Ayoko kayo bigyan ng burden kasi pare-pareho lang tayo ng level ng buhay. Maliban na ako sobrang rich and famous ka talaga, why not, di ba? Pero ang punto de vista natin dito mga babayan, huwag kayong matakot. Itong laban natin to, kayong mga pulis, na nga nagsispeak up na tama yung isang pulis na hindi daw, sabi niya, hindi na kailangang sumunod kay bangag kung ang inuutos sa kanya ay illegal. Di ba? Tama naman, may batas tayo. Bakit ka susunod? Ikaw, PSD. Bakit ka susunod kay bangag kay Lisa Tanas na manggurgor o magkolekta ng mga bribe money or whatever? Legal ba yan? Para ba yan sa Pilipino? Kaya kailangan yung manindigan. Kung ako nga na nasa Amerika na, sinasaluko lahat ng kaso, lahat ng bala ng mga baka ng inang yan. Kayo pa? Di ba? Kayo pang mga lalaki. Ano kayo? Putian ang itlog niyo mga dodong? O mga supot kayo mga dodong? Giatay. Naunsaman mo. Ipaglaban nyo ang inyong mga inyong